Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ito na si Roque. Pinangalanan na. Ano na Roque? Ngayong pinangalanan ka na, paano na? Nasaan ang yabang mo? Ha? Napakasinungaling mo talaga, Roque. Minsan pa napatunayan. Napakalaking sinungaling mo. Ngayon, malinaw na bakit nandun ang mga perma mo, ha? Sa mga dokumentong nakuha doon sa Pugo. Hmm? Yan, mga kabunyog. Ha? Good afternoon muna kay Rudy Ilas, kay Kadis de Leon Maricel. Ganon din kay Hel Utico Pantua, kay LJ Seva Lumapag at kay Juanito Yando Cortez. Ayan. Magandang araw sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Sa isa ko pang FB page, narito ang mga naka-online ng viewers natin. I-greet ko sila dito sa Ensorecto FB page, si Robert Ilijan Santos. So, first daw siya. Kay Mel Nicolas, good morning. Kumusta kayo dyan good morning. Good morning sa inyo dyan. Ay sa amin dito hapon. Kabunyog Mel Nicolas. Good morning sa inyo dyan sa Dublin, Ireland. Kay Mundito Labaco, ha? Kay Bert Dumalanta, magandang hapon. Yan, mga viewers natin yan sa Facebook, sa YouTube. Nandiyan na si Kabunyog Omar Magasina. Yan, natawa tuloy si Kabunyog Omar Magasina. Sabi niya, yari ka Roque, yabang-yabang mo. Ngayon, bigla ka nahimik. Ha? Wala eh. Tayo rin, minsan sinabi na natin to, dalawa actually ang iniisip natin na nakikialam, dating official ni Duterte na nakikialam sa Pogo. Dalawa ang pumasok sa atin. Si Bongo at saka itong si Roque. Si Roque, sabi ko, sigurado na yan. Sigurado na yan. Kasi nakita na nga yung mga dokumento doon na may perma niya eh. Ha? Naghanap ako ng magandang picture na magagamit natin kay Roque yan. Kita nyo. Yan. Ano na, Roque? Ang yabang-yabang. Alam mo, ito kung makapagsalita si Roque, nagmamalinis. Nung una pinagtatanggol nito si Alice Guo, sabi natin, talaga ano to. Malaki ang posibilidad involved itong si Roque. Kasi pinagtatanggol nito si Guo simula't-simula pa lang. Nung nagiging kontrobersya ng masyado si Pogo, si Guo, si Alice Guo, medyo dumistansya na. Medyo dumistansya. Ha? Tapos nung bandang uli, yun na, may nakita ng dokumento doon. May nakita ng dokumento doon sa loob ng Pogo, yung ni-raid na building doon. Sa isa sa mga ni-raid na building at isang kwarto doon, mayroong mga dokumento na pirmado ni Roque. Anong ginagawa doon? Kaya lang, ang nakalagay na pangalan doon sa mga mga nakuhang dokumento, AR de la Serna. Lumitaw na ngayon, executive assistant pala ni Roque yun. Tapos travel buddy niya pala, kasama sa mga biyahe. Wow. Tapos tinanong na si Roque. Sabi kay Roque, bakit nandun ang mo? Involved ka sa Pogo? Sabi ni Roque, hindi ako involved sa Pogo. Wala akong kinalaman dyan sa mga Pogo na yan. Hindi raw siya kailanman na involved dyan sa mga Pogo na yan. Wow, ang yabang, ano? Ang yabang, Ano daw yan? Ano lang daw siya dyan? Nung nasusukol na siya noon dati, kasi sinasabi na siya, legal counsel. Ibig sabihin, abogado siya ng mga Pogo na yon. Sabi niya, hindi. Doon lang ako sa Whirlwind. Sinasabing Whirlwind, yung nirentahan daw ng mga Pogo. Kumbaga doon siya sa corporation na nagmamay-ari ng mga properties na nirentahan ng Pogo. Pero hindi siya mismo doon sa Pogo. Yun. Ano na, Gano'n na naman ang palusot niya. Gano'n naman palusot niya. Ay ngayon, sa pagdinig kanina sa Senado, actually matagal na itong sinabi nung pagkor, si Altingco. Sabi ni Altingco, mayroong dating official, cabinet secretary ng panahon ng nakaraang administrasyon, ito daw ay naglalabi. Ibig sabihin nakikialam. Talagang pumapapel para ipaaprubahan ang lisensya ng mga Pogo. Yan. Pangalanan daw ito ngayon ngang araw sa pagdinig ng Senado ngayong July 10. Yun. So kanina,
nagkaroon ng pagdinig, hindi muna ako nag-live kasi pinakover ko sa staff ko yung ano mismo. Sabi ko, i-cover nyo ng live. O kaya napanood nyo siguro, live kanina yung coverage natin doon sa hearing. O, pero ngayon, ito na yung komentaryo natin. Ito na yung komentaryo natin sa lumabas kanina. Sabi ni Tengko, Alfredo Tengko, yung chairman ng PAGCOR, ilang beses daw na pumunta sa kanya, sa opisina niya, itong si Harry Roque. Kasama ang isang Ong. Ong ba yun? Ong ba yun na pilyedo nun? Cassandra. Cassandra ang pangalan eh. May-ari ng Pogo o official ng Pogo. Sinama doon sa opisina ng PAGCOR, doon kay Alfredo Tengco. Kasama itong si Roque. Pinakilala ni Roque, kliyente niya daw yon, yung tao na yon. Cassandra Ong, yon. Aside doon, yung abogado ng PAGCOR na naglilisensya, Jessa Fernandez ba yun? Sorry medyo malilimutan na ako. Ang dami ko kasing minimemorize na. Yung attorney na in charge sa PAGCOR, sa paglilisensya, pagre-renew ng mga lisensya ng mga Pogo, tinawagan ni Roque. Ilang beses tinawagan? 6. 6 na beses tinawagan ni Roque. Pina-follow up ni Roque yung tungkol doon sa Lucky South 99. Kasi nga nag-a-apply ng nagre-renew ng lisensya yung nasabing Pogo. Sa unang pagpunta doon, face to face mismo pumunta si Roque, nakipag-schedule doon sa chairman ng PAGCOR, doon kay Altingco. Pero nung sumunod, tinatawagan na ni Roque lagi, regular, 6 na beses yung abogado na ng PAGCOR, pina-follow up niya. Ngayon, ang tanong, tinanong ngayon nila Senadora Risa Hontiveros si Tengco, yung chairman ng PAGCOR, at saka yung abogada. Pre-nature ba kayo? Pre-nature ba kayo pinilit ba kayo ni Roque na aprubahan ang nasabing mga lisensya ng mga PAGCOR na tinutulungan niya? Sabi na Altingco, hindi naman daw. Pero ang totoo, ang papel ni Roque doon, yung siyempre, kilala siya, mataas na official siya ng dating administrasyon, kilalang personahe siya. Kumbaga yung pagpunta niya doon ni Roque, yon? Yan yung paglabi. Kaya nga 'di ba? Nung una pang lumabas ang balitang ito, ang sinabi, mayroong isang dating cabinet official ng panahon ni Duterte, mataas na official at kilala na official, na naglalabi. Anong ibig sabihin ng naglalabi? Yung linalakad sa PAGCOR na pakiaprubahan ito. Pero hindi naman namimwersa, pero naglalabi. Pag ikaw naglalabi, anong ibig sabihin nun? Hindi ka involved sa Pogo? Di ba yun? Kasi ang sinasabi ni Roque nung una, hindi ako involved sa mga Pogo-Pogo na yan. Yung bang ikaw pa mismo ang sumama doon sa official ng Pogo, sinamahan mo sa PAGCOR, at ikaw pa yung nagpa-follow up doon sa abogado ng PAGCOR, 6 na beses mo, hindi ka ba involved doon? Wala Roque, ano ka na, sirang-sira ka na talaga. Siguro ang laki ng perang nakukuha mo dyan sa Pogo na yan. Malamang mga kabunyog, kasi yung may dokumento doon na pirmado niya, yung mga dokumentong nakuha doon ay tungkol doon sa AR. Si AR de la Serna, yung kanyang executive assistant, na pina-appoint niya pa sa Malacanang, at binigyan niya pa ng affidavit of support para ma-issuehan ng visa pagpunta sa Europe. Kasama niya pa sa Europe, maraming beses po pala itong kasama, mga 8 beses kasama ni Roque sa abroad. Ito pala'y contestant sa Mr. Supranational. So anong lumalabas ngayon? Roque, ano ka? Official ka ng Pogo, yun ang lumilitaw doon, implied. Lumilitaw doon, official ka ng Pogo, mataas ang katungkulan mo doon,
Malaki ang connection mo doon. Doon mo ipinarking ang ano mo, si AR, yung travel buddy mo. Siyempre, maraming mag-iisip niyan. Mayroon kang relasyon doon sa ano na 'yon. Siyempre, hindi naman aaminin ni Roque yan. Parang ganito, yung kanyang paboritong executive assistant, yung kanyang paboritong kasama sa pagbiyahe abroad, o di ano niya ba 'yon? Tapos ano pa 'yon? Contestant sa mga ano, yun nga, yung Mr. Supranational, paborito niya, inappoint niya bilang executive assistant, pina-appoint niya sa Malacanang. Tapos kahit wala na sila sa Malacanang, kasama niya sa mga biyahe. Paliwanag ni Roque bakit kasama niya sa biyahe, may sakit daw kasi siya, kailangan niya daw may nag-a-assist sa kanya. Ano yon, nurse? Anong background nun? Ngayon, nakuha yung mga dokumento ni AR de la Serna na pinirmahan ni Roque nandun sa isang kwarto sa ni-raid na building ng Pogo. So, ibig sabihin doon nag-i-stay. Kung nag-i-stay yan doon, sino? Sino ang naglalakad na mag-stayan doon? Parang libreng libreng accommodation, nakitira doon sa loob ng compound ng Pogo. Oo nga naman. Sikreto ang nangyayari doon. Pag pumunta doon si Roque, walang makakakita. Di ba? Intindi ano? Sikreto ang nandun. Unang-una, ang ginagawa doon, illegal, doon sa mga Pogo na yon. May private na gwardiya yon. May mga gwardiya yon. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. Pero si Roque pwedeng pumasok. Bakit? Official siya ng Pogo eh. Official siya ng Pogo. Doon sa organizational chart ng Pogo, nandun si Roque, legal counsel, abogado. Abogado. Tapos, bakit nandun yung AR, malamang nag-i-stay sa isang kwarto doon, yung AR na yon, doon pinapa-stay. Si Roque na rin mismo ang nagsabi, di ba? Sabi ni Harry Roque, malamang nandyan yan kasi nag-aaral siya sa Clark o kaya nag-aaral siya sa Central Luzon. Wow, doon pala pinag-aaral sa Central Luzon. Sino kaya nagpa-aral doon? And yet, ang sinasabi ni Roque nung una, hindi siya involved sa Pogo. Wow, di ba? Wala siyang kinalaman dyan sa mga Pogo. Ano na ngayon? Unti-unti nang lumalabas. Unti-unti nang lumalabas. Una, may nakitang dokumento na pirmado niya tungkol sa AR de la Serna. Ibig sabihin, yung AR de la Serna na yun, doon nag-i-stay. Di ba? Sinabi nga ni Roque, si Roque na nga nagsabi, malamang malamang kaya may dokumento dyan, kasi malamang yung AR de la Serna na yan, nandyan nag-i-stay. Baka nag-aaral siya sa Central Luzon, dyan nakikituloy. Wow! Ang tanong, sinong nakiusap na doon tumuloy? Bakit doon pinatuloy? Ano na ngayon ang linabas ng ano? Ano na ang linabas ngayon ni Altingco ng Pagcor? Si Roque ay linabi na maaprubahan ang lisensya ng mga Pogo na yan. Pumunta pa siya personal sa Pagcor, kinausap daw yung chairman. At maraming beses, 6 na beses, nag-follow up si Roque doon sa abogado ng Pagcor. Tapos sasabihan niya wala siyang kinalaman. Di na pagkukunik-kunik na ngayon, yung kanyang paboritong executive assistant at travel buddy, ang pogi na supranational contestant, ay nandun. Nandun yung dokumentong pinirmahan niya ni Roque. At sa bandang huli, lumitaw ngayon, siya pala ang naglalakad na maaprubahan. Kung siya ang naglalakad, anong ibig sabihin nun? Bukas ang katungkulan niya dyan sa mga Pogo na yan. Yung ginawang chart ng organization, nandun si Roque as legal counsel. Kaya pala ang labang ni Roque dahil ang dami ng pera, Ang pera niya pala, yan, ang laki ng nakukuha niya dyan sa Pogo na yan, sigurado. Magandang hapon din sa'yo, Kabunyog Rayman Aguirre. Ano na, Roque? Maganda tong sinabi ni Vince Fields.
So wala. Ang sabi ni Roque, wala siyang kinalaman sa pugo o sa pugi. Hindi, pareho siya may kinalaman sa pugo at pugi. Pwede. Magandang title yan. Lumalabas, involved si Roque sa pugo at pogi. Wow. Na-imagine nyo ba? O sabi ni Yale Channel, baka po may isang villa si Roque tapos yung ano niya, under yung executive assistant niya. Pwede, ano? Tapos pwedeng gawin ni Roque yun lahat ng pwede niyang gawin kasi ano yun eh, sikreto yun, gwardyado yun. Oh, pangalawa, illegal ang ginagawa doon. Oh. Kaya, at saka mataas na official siya doon, yung pala, no? Ayan, dumalinaw na ngayon. O ano na, Roque? Magyayabang ka pa rin, magsisinungaling ka pa na hindi ka naman involved dyan sa mga pogo-pogo na yan. Sinabi na nga ni Tingko ng chairman ng Pagcor, ikaw ang lumakad. Pagamat sinabi rin naman ni Alfredo Tingko na hindi mo naman sila pre-nature. Pero ang punto, linakad mo, ikaw yung naglalabi sana na maaprubahan yun. Di ba? Ibig sabihin, mataas ang katungkulan mo doon. Maraming beses, ikaw yung nagpa-follow up doon sa attorney ng Pagcor. 6 na beses mo daw pinalo up eh. O, anong ibig sabihin nun? O, di ba? Ay, Roque, wala na. Sirang-sira ka na. Kaya nga mabuti na rin, hindi ka magkandidato ngayong eleksyon. Baka mas mababa pa ang makuha mong boto ngayon kaysa nung 2022. Hindi ka na nga lumusot nung 2022. Kasama ka na sa Duterte Marcos. Karamihan ng kasamahan mo nanalong senador. O ngayon, buka uling senador, sa survey pa nga lang, kulilat ka na eh. O yan kasi. Ang yabang-yabang mo kung makapagsalita, akala mo, napakalinis mo, o yan, ano nang lumabas ngayon? Ha? O ano na, Roque? Ang tanong ko, nasaan na ang yabang mo ngayong pinangalanan ka na? Wala na. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ang daming issues na dapat nating pag-usapan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.